Luto na ang ating utan binisaya guys or lauoy sa tawag naman sa ibang part ng Visayas. Kain tayo guys, ang sarap nito. Guys, manguha ako ng malunggay kasi gagawin kong lauoy. Ala, mauubos na naman yung dahon niya guys. Hayaan nyo na. Diba? Kawawa naman yung malunggay ko, no? Mauubos yung dahon niya. Diba? Ubusan na natin to ng dahon, oh. Wala na siyang dahon. Mukha ko ng tanglad guys. Alam mo yung mga tanglad ko. Sobrang dami na nito. Hindi ko lang nakuhaan kaya naglagas na siya. So ngayon, kukuha tayo para sa ating utan Bisaya. Ayan. Isang ano lang, tangkay. Kuha lang ako ng tanglad guys. May nakita akong sitaw. Ayan, medyo matured na pero masarap yung buto nito eh. Ito na yung mga gulay na gagamitin natin sa paggawa ng utan Bisaya guys. Or lauoy, sa iba naman talong, patola, tapos okra na matagal na sa ref. Tapos tanglad galing sa tanim ko, malunggay, tapos sitaw, at saka kalabasa. Tapos iyan na guys, nahiwa na natin, na-slice na natin. Ang daming gulay, ang sarap ito guys. Tapos lalagyan ko siya ng pritong galunggong yata. Ito, hindi ko alam po ang tawag na isda dyan sa Pilipinas. Basta galunggong para sa akin yan. Ayan guys, naglagay na ako ng tubig. Painitin lang natin yan. Pag mainit na yung tubig, ayan, ilagay na natin ang sibuyas. Sibuyas, nilagay ko slice ko lang guys. Tapos nilagyan ko ng yellow paprika. Pagkatapos naman natin nilagay yellow paprika, nilagay na din tanglad guys. Ayan, tanglad galing din sa tanim ko. Tapos nilagyan ko ng asin. Tapos pinakulo ka lang siya guys. Tapos sinunod ko na yung pritong isda. 2 piraso lang yan guys. 2 hiyo. Ayan, ninalo ko lang siya. Pagkatapos guys, nilagay ko na yung okra. Tapos kalabasa. Tapos sinunod ko na rin yung ibang gulay. Sinabay ko na pala yung kalabasa guys kasi madaling malata yung kalabasa dito sa Japan. Ayan yung talong, tapos patola. Lahat yan pinagsabay-sabay ko na guys maliban doon sa sitaw. Yung ano kasi dito sa Japan guys, kalabasa alam nyo, kailangan mo isabay sa ibang gulay kasi malalata siya agad guys. Hindi katulad sa kalabasa sa Pilipinas na kailangan ko pang palambutin dito, hindi. Ayan guys, pagkatapos tatakpan muna natin siya. Tapos after natin takpan, tingnan natin. Mga 5 minutes ko lang yung tinakpan guys. Ayan, may duluto na yung gulay. Tapos nilagay ko na yung sitaw. Yung mga sitaw guys, maliliit na kasi mga tira-tira na lang yan sa mga naharbisan ko na nakaraan. Tapos, nilagyan ko pala siya guys ng chicken stock powder yung pampalasa ko. Kasi tapos na ako maglagay ng asin. Ayun lang yung pampalasa ko guys para natural flavor lang. Parang Bisaya style lang talaga yung pagkaluto guys. Ayan, tinakpan ko. Tinakpan ko siya ulit guys. Tapos 5 minutes lang. Tapos binuksan ko na siya ulit. Ayan, luto na ang ating sitaw. Tayo luto na ang ating sitaw guys. Inalo ko lang. Inalo-halo ko lang siya saglit para ma-mix yung pampalasa niya. Pagkatapos guys, ilagay na natin ngayon ang ating malunggay. Konti lang din yung malunggay ko guys, pero happy ako dyan dahil nakaharvest na ako ng 4 na beses dyan sa tanim ko malunggay. Buto lang ng malunggay ang tinanim ko dyan guys. Pinatubo ko lang siya, pinagtiisan ko at pinagtyagaan ko lang talagang itanim para magkaroon ako ng malunggay. So ayan na guys, sinalo lang natin saglit, tapos pakuluan lang yan ng mga ilang seconds, luto na yung malunggay. Mabilis lang naman maluto yan kasi yan bata pa. Ay no, ang sarap-sarap niya guys at saka bango-bango. Para lang ako nasa Pilipinas guys, parang nandun ako sa amin sa probinsya sa Leyte. Kasi ganito lang yung utan na Bisaya doon sa amin eh. Ganito talaga ang paggaluto guys. Simple lang, kas natural pero maraming vitamina. Kumakain ba kayo ng ganito guys? Tara, kain na tayo guys. Ang sarap. Lalo na pag may ginamusan na sausawan kasi wala akong ginamos. Kaya yan lang. Puntian lang natin yung kanin guys. Tapos more on gulay. Ang sarap ng gulay guys. Busog na busog ako dyan. Tapos may natira pang gulay guys. So, balik, kakainin ko din ulit yun mamayang gabi siguro or bukas ng umaga. Nilagay ko lang sa Tupperware para ilagay ko sa ref.
So, ayun lang guys. Bye! Thank you for watching!